Iba talaga ang abogado sa hindi abogado. Yun ang problema. Bakit parang napaka-special sa inyo? Parang bakit takot na takot ka ba kayo na i-amend natin ito? Ayaw ba ninyong i-take advantage ng modern technology? So, how do you feel about Senator Erwin's remarks kanina na patama po sa As I mentioned earlier, that statement of his was uncalled for. I don't know if he has contact with the courts at sigurado na kami makukulong. I don't know. Hindi ko pa alam. Tulad ng sinabi ko, wala kasing may gusto ng majority, lalo na ngayon na high blood lahat eh. Ang hirap talaga na mapanatag ang kalooban ng lahat, magkasundo. Napakahirap. Nakita naman ninyo, nag-walk out pa. Yun. Doon sila sumablay. Trabaho ba ng mga matitinong senador? Kung hindi nila gusto ang isang bagay, hindi kasi yun pwede naman pagdebatihan. Kagaya nga sinabi ni Senador Marcoleta, yung motion na yun, kung ayaw nyo, pagdebatihan natin. Pero yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Yung majority ho, yung 13, eto na ho talagang mismo sinabi na ni Ate Amy na sila na ho ay tinatrabaho na o may case build up na. Talagang pakakasuhan talaga. Ilan na ho talaga ang makikita nyo dito na talaga nagsalita na rin. Reaksyon ni Senator Jinggoy sa pahayag ni Erwin Tulfo. At dito, sa video natin ito, mamaya, makikita nyo kung gaano. Alam niyo yung dapat na ikaw yung isang senadora, ipakita mo sa taong bayan kung ano yung mga bagay-bagay na dapat kang respetuhin. Sinugod mo pa si Senador Marcoleta. Pero mamaya yan bago natin rektahan yung mga video na yan. Isang like, isang share, samahan mo sa subscribe at i-bell all nyo. Andiyan ho yung join button at sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin, mag-comment lang po kayo. Simulan natin dito, makikita nyo rito na talagang nakikitagtalaktakan, nakipagbangayan itong babae na ito. Matindi, ibang klase. Alam mo yung usapin na yan, tama naman sinasabi ni Senador Marcoleta, yung motion ni Senador Marcoleta, na pwede gagawa ng rules o online participation na pwede makaboto o makadalo via Zoom. Itong si Senador kung sakali sino ba yung senador na maaaresto. Pwedeng makadalo. Kahit wala si Senator Bato, pwede siyang maka-attend at pwede siyang makaboto. Nasa Section 136 rule. Senate rule. Ang Section 136, ang sabi dito, Paragraph 1, all pending matter proceeding and measures shall terminate upon the expiration of one Congress but may take up and consider by the succeeding Congress as presented or filed for the first time. Paragraph 2, this rule may be amended or revised at any time by majority vote of all the members of the Senate, and when so amended or revised shall be published as herein provided. Pwede naman palang diba? Bakit ayaw nila? Siguro, yun ang plano nila na hindi makaboto yung mga wala diyang senador. Ano pa yung sabi rito? The Senate can change or update its own rules anytime. Only requirement vote of at least 13 senators. 13 yung majority. Kaya iyak ng iyak ito si Virus at yung mga nag-walk out. Nag-iyakan ng husto. Nakita nyo naman sila kung paano sila nag-walk out at yung mga pronouncement nila dyan sa Senate, hindi ho kaaya-aya. Huwag po ninyong bibigyan ng pagkakas. Malinis
po yung hangarin ko ng paglalahad. Because to me, ito po ay kasi palagi palagi po kayong ganyan yung sinabi namin, akala mo kami po yung meron. Hindi ko. Gusto ko pong malinawan ninyo. I am precisely defining the distinction between a general provision and a special provision. Ibigay na ganun po. Pinipilit kong ipaliwanag ko sa abot ng aking kakayahan. May paliwanag din unless and until we understand the distinction between the two. Baka po, pag-ibang lang po tayo ng matagal. So, huwag mo niyong bibigyan naman sa mga kaulog. Pinipilit ko pong makatulong sa ating lahat. Tapos naintindihan po niyo yung distinction. I am trying to frame my discussion and my argument on the validity and supremacy of a special provision. Iba talaga ang abogado sa hindi abogado. Pinipilit ipaliwanag at paintindi ni Senador Marcoleta itong motion niya. Bakit ayaw talagang pakinggan? So, ang gustuhan nila, ang manguna, minority na ho kayo, hindi na ho kayo majority. Tandaan nyo, nagkaroon ho ng botohan. Diba? At yung 13, nagkakasusundo-sundo. Kayo lang ho ang hindi mapayag pag merong mga bagong pinapanukala. Alam nyo ho ang usapin na ito? Malaking bagay ho ito para doon sa magiging impeachment trial ni BP Sara. Kasi nga, kung halimbawa wala si Senator Bato, pwede naman eh. Kaya nga mino-motion niya na pwedeng mangyari yung online, online vote. Di ba? Kung bumote si Senator Bato via Zoom, pwede, tatanggapin at nasa rules yun. Bakit hindi nga makuha? Hindi natin alam. So ngayon, pasok natin ang punot dulo kung bakit si Ate Amy ay nagsalita na merong Noel. Meron At ito ay, kita nyo, sino? CONAS meeting, ano ba ang totoong nangyari? Alamin nga natin. Consensus was, siguro gusto niyan ilabas yan. Ayaw lang niya na siya ang maglabas. No? Para meron siyang element of deniability. And pangalawa, since malapit siya kay Tito Soto, ayaw niyang ilabas. Correct. Baka ganon. Kaya, alam naman niyang sumusulat ako ng column kasi Oo, kung minsan yeah. nagpapasalamat siya pagka binanggit ko siya. Alam din naman niya na nai-interview ako every now and then. So, bakit? At hindi niya diba? sinabing wag niyo Oo. ikwento. At wala siyang sinabing privileged communication to. Wag niyo, atin-atin lang ito. Yeah. Wag nang lalabas. Wala siyang sinabing ganun Sinabi daw ni Senator, sinabi daw nung mga participants, kaya kung magre-regionalize tayo ng Senate, regional election ng Senate, term extension na lang natin yung mga congressmen at saka yung mga senador na term limited na by 2028 or up for re-election in 2028. So 2031 na mag-e-eleksyon ng legislature. Ang eleksyon sa 2028 will only be for the local candidates, governor, mga ganon, mayor. Presidente. Oo. Hindi in fairness wala siyang sinabi sa presidente, no? So I'm just recounting exactly kung ano yung Ano yung pinag-usapan. Tapos may sinabi pa siya na si Tito nga, si Senate President nga, sabi niya, meron pang panukala na ibaba natin ang lower the voting the age qualification for president to 35. At sabi nga niya si Vico kasi hindi magko-qualify sa 20 kung hindi 28. kung sa age biniro daw niya ng ganon. So yun ang napag-usapan. So ano mo masasabi niyo ngayon sa kalagayan ng Senado? Katulad nung, kasi ako talaga, Sir Lito, very disappointed ako kay, Senator Ping. Kasi dati sobrang bilib ako dyan Alam mo, hirap na hirap ako mag-explain pag Okay. ganyan. No? Kasi even those kagaya mo na bilib, supporters niya, no? Even his... Alam nyo, nabanggit na rin ang pangalan ni Tito Sen dito. Ni Tuta Sen dito. Kasi ang sabi ni Tuta Sen ng mga naunang pahayag niya,
dyan sa Senado, hindi siya, parang ayaw niya ng tsa-tsa. Pero, kaya paano ba pumutok ang yung balita na ito? Paano ba nagsimula? Kasi nga, nilabas ito ni Sir Lito Banayo. In-expose niya ito at todo tanggi pa ngayon yung mga senador na akala mo naman, ngayon, ibabalik tanaw natin. Kasi meron siyang niyabang-yabang, okay na humbala humusga. Nung narinig nila o nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, parang pumayag ako. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. Tungkol doon sa mga ideas of, let's say, a regional Senate and all that. Ito mga idea ng mga tao to eh. I have never been in favor of cha-cha. Yan ang sabi nyo baka mamaya magbago yan. Ito yung May 25 yung nakaraan. Pero, noong una pa lang, puros kasinungalingan na ang binanggit. After change? Never. Is it correct to say na naghahamon kayo ng cha-cha to correct or to clarify itong impeachment? No, I said I will support a cha-cha at this point. Dati, ayoko yan. Ang gusto ko, kacha, character change eh. Pareho spelling, G-H-A, C-H-A. Yun ang gusto ko, character change eh. Natin, mga Pilipino. Kaming mga opisyalis, lalo na. Hindi, lahat na. Pero, pagka ganyan, may mag-propose ng cha-cha, susuporta na ako ngayon. Booking, Kayo, wag na ho kayo magpanggap. Kilalang kilala kayo. Huling-huli na kayo noon pa. Diba? Tapos ngayon babaguhin mo dahil nagkaroon ng bulilyaso. Wag ganon wag puro kasinungalingan, hindi maganda yan. Kaya kayo hindi na nananalo eh. Dahil hindi nyo, alam nyo yung pinagagawa nyo sa taong bayan, pinagluloko nyo lang. Diba? Kaya kayo nagkakaganyan, nagkakalintik-lintik dyan sa Senado kasi may mga gusto kayo. Alamin nga natin, yung nangyari noong nagsalita si Bendalo. Alam mo, Bendalo, kung ikaw sana maayos lang, maraming maniniwala sa iyo kaso nga lang, hindi makinig ka kung ano sasabihin sa'yo ni Senador Marcoleta, Bendalo. Sir Erwin, sir, na parang minamadali daw po ninyo yung pag-tackle doon sa motion dahil nga daw po may mga ilang senador sa majority yung kakasuhan at possible makukulong din po. Yun ang kanya sinisip. Yun ang iniisip niya. Kaya ba ayaw niya ring madaliin namin? Dahil gusto niyang may makulong. Ganun ba? Because that argument can cut both ways. So, parang tungtuwa ba siya na mayroong makulong sa amin na hindi namin magamit yun? Kung talaga nagmamalasakit ka at we are colleagues here in one institution, dapat hindi siya magsasabi ng gano'n. Di ba? Pero ganun po bang intention, sir? Para po sa possible na makulong o wala dito? Ang sinasabi ko kanina pa, hindi dahil lamang doon. Ang sinasabi ko, maski ang COMELEC, pinayagan na nga na bumoto. Ito ay makabagong panahon na natin. Yun nga ang hindi nila makuha. Di ba? Lagi na yan sinasabi, pwede. Kahit may kaso ang senador, hanggat hindi nasisibak at natatanggal, pwede bumoto. Kaya nga pinipigilan ng mga ito dahil nga gusto nilang ma-impeach si Bibi Sara at hindi na makatakbo. Di ba? At sigurado, malaki ang kita, malaki ang maleta. Sabi ni Aling Ledesma. Let us take advantage of modern technology. Communication, information technology. Pwede naman Para sa ganun, lahat makapag-participate. You know that Congress is a deliberative body. It's a parliamentary institution. Yan. Dapat magampanan ang tungkulin. Bakit mo i-deny sa kanya yun? Sabi naman namin doon, under justifiable conditions or situations. So, paliliwanag na, hindi pa nga kami makapag-debate. Talagang kikil na sila. So, pwedeng lumabas po sana yun sa debate, sir? Sana nga, ganun lang. Kung hindi naman sila magbibigay ng pagkakataon na pag-usapan namin, naku, kamumusong ko pa lang, talaga nakala mo yun. Parang meron silang piniprevent na may sila pala yung, ang iisipan pala nila, ganun
Ano wala kaming iniisip na gano'n? Tumpak, Pero sir, Senador sakali, Marcoleta. justifiable reason po ba para sa virtual attendance sa sesyon? Tsaka na natin nagtatago pag-usapan niya si kung Senator? mag-a-apply nga doon sa debate namin. Pag-uusapan pa namin yung motion. Pero Sen, originally po ba nakaschedule na pag-usapan po yan today? Ma'am, alam mo yun, May 11 pa kung natatandaan yun. Yung mga marami sa inyo nandun. May 11 sa nangyari. Isip-isipin mo, May 11 yun ha. Yung minority, sapagkat nakuha namin ng majority, nandun sila lahat sa lounge namin. So ako naman, kinukumusta ko naman sila. Saan napunta itong mga kasama ko? Nakita ko. Nagbiro pa nga ako eh. Mga posing, mukha kayong malagihay lahat. Ba't ang pupula ng... Alam niya na ibig ko sabihin. Tsaka usap ko nila. At di nung i-propose ko yun, isip-isipin mo kahit na mapupula, biglang may tumakbo agad. Talagang binabantayan na parang napaka... Is there something spectacular? Yun ang problema. Bakit parang napaka-special sa inyo? Parang bakit takot na takot ka ba kayo na i-amend natin ito? Ayaw ba ninyong i-take advantage sa modern technology? Kaya nga. Ano ba tayo? Panahon pa ba tayo ng medieval age? Andito na yung technology. Sisihin natin ng COMELEC. Kayo naman. Pati internet, ginagamit na ninyo. Sir, di ba magbibigay ng special favor sa ibang senador? Kasi kayo able... They could say that. Pero wag dapat silang mag-speculate. Payagan muna nila yung aming trabaho, deliberative body, parliamentary body. Ang problema, kayo alam niyo, merong isa dyan, tatayo. Pag in-interpolate mo, tatakbo. Kilala niyo na yan. Hindi, ganito lang yan. Simplihan lang natin. Kaya naman nila yan hinaharang dahil nga kulang ang boto eh. Nakukuha nyo. Pipilayin nila ang majority para dito sa 16 vote na hinahanap o 2/3 para ma-convict si VP Sara. Kung itong makikita nyo rito sino-sino na ho ang kinakasuhan. 5 na ho ang kinakasuhan. Ang pinapakasuhan. Susunod ngayon daw na parang may warrant of arrest. Meron sinabi na meron na raw susunod na ICC warrant of arrest. Kanina naman nila ibabato yan? Sa isang senador na naman. Ilan na naman ang mawawala kung sakasakali? 5. Unahin natin pinakasuhan na sa ombudsman. Kahit yung COMELEC nagsalita na wala. Wala nang saysayan kasi yung pagbibigay ng donasyon ay hindi pa panahon ng campaign period. Napanalo na ni Senador Marcoleta yan pero binanatan uli siya ng ombudsman. Senador Marcoleta, Villanueva, si Jinggoy, 3. Bongo. Narinig natin ang pangalan ng Senator Bongo. Jesus Escudero. Isipin nyo yan ang plano. Para saan? Kinukonekta pa rin nila yan sa impeachment. Diba? Pakinggan natin ang reaksyon ni Senator Jinggoy patungkol sa pahayag ni Bendalo. Ito si Bendalo, matindi rin ito magpahayag pero ang boses na ito dati, kung makikita nyo nung kasagsagan pa nito na ito ay broadcaster, Duterte ang laging bukang bibig nito. Hindi na lang natin nalaman bakit ngayon parang I think that comment was uncalled for. I don't know why he mentioned that. Hindi ko alam kung bakit how he came up to that conclusion. Pero offensive ba para sa Of course, very offensive. At umilim mo na bakit pero bakit nakatake Ano? umilim mo na bakit mo sila pero may nangyari atake ng karakter ano ba ganun? Wala naman. Sen, how do you feel about Senator Erwin's remarks kanina na patama po sa As I mentioned earlier, that statement of his was uncalled for. I don't know if he has contact with the courts at sigurado na kami makukulong. I don't know. any actions, ethics Where you think we're Patulan niya. motion? Yes. Why, sir? Sir, why is there a need to hurry po with the motion, sir?
bakit kailangan talakayin na today yung motion? Bakit kailangan na talakayin today yung motion? May manipit cellphone. Kita nyo, di ba? Sino ba naman matutuwa? Ang pangit ng binitawang salita nung si Bendalo. Para tila baga gusto niya na maaresto itong dalawang senador na binanggit niya doon sa plenary. 'Di ba? Ngayon, malalaman natin dito sa pahayag ni Ate Amy na sila ay tinatrabaho na isa-isa. Parang tila baga totoo. Kasi sino-sino ba ang nabalita na may kinasuhan na ng ombudsman? Well, hindi naman tumakbo dito si Jed Mabilog, hindi naman tumakbo na nakaraang eleksyon. Ang inaantay yung mga natalo nung nakaraang eleksyon, lumampas na yung 1-year ban, kaya naitala na yata si dating Senador Francis Tolentino bilang dole. Inaantay din, inaabangan din si Secretary Abalos dati kung saan siya mapapaupo. At yung iba pang mga haka-haka, hindi ko alam. Pero marami talaga nag-aabang pagkat yun nga, magkakaroon daw ng shake-up. Kaya lang, eto nga, dati pinag-resign naman sila lahat, naibalik naman halos lahat. Kaya tignan natin kung ano talagang pagbabago ang mangyayari. Pero May na ngayon, kaya yun nga, paso na yung 1 year, di ba? Yung 1-year ban. So inaasahan na may pagbabago talaga. Well, unang-una nga, tutukan na yung tunay na problema ng bansa at solusyonan na itong Iran war fallout na napakatindi ng epekto sa ating bansa dahil 98% tayo dependent sa Middle East oil at 2/3 ng ating coal-fired plants talagang imported pa rin ang coal. At alam natin na panaytirik na sa Visayas at Mindanao ng mga coal-fired plant. Katutak na brownout sa Visayas at Mindanao. At eto nga, yung problema ng gasolina, ng diesel, ng magsasaka, na walang fertilizer, ang abono, yung urea, hindi lang mahal, wala pang mabili. So ang daming problema na totoo na hindi naman kailangan na mapunta sa politika. So yun ang unang namin gustong tutukan, and we certainly want to put the impeachment aside so that we can move forward with this very, very serious emergency that's confronting the nation. May grandest case. Hindi ko narinig yun. Pero sana magkaroon na tayo ng liwanag kasi napakatagal na nito kung tutuusin. Kailan ba ito nag-umpisa? Tagal na eh. Parang higit pa sa baby eh. 9 months na, mag-iisang taon na, inip na yung mga tao na parang nakalusot ang mga salarin. Wag naman ganito kasi puros na lang mga junior officials ng DPWH, mga kontratista, mga kung sino-sino, na kung tutuusin, pinag-utusan lang daw silang lahat. Nako, yan sino na. Booking. nag-utos? Yun ang kailangan talagang tumbukin. Kung merong lalabas, sana nga lumabas ang mga kaso kontra sa mga mastermind na sinasabi at hindi naman yung mga senador. Hindi ko nga maintindihan eh. Ang layo-layo eh. Yung flood control, kung saan-saan nakita, napunta naman sa Davao ang investigasyon. Ayun. Tapos, nagmula daw sa Kongreso yung mga insertions, ang mga senador naman ang kinakasuhan. Parang yun ang diversion na nakikita ko. Tama. Kung bakit nauuwi sa kung saan-saan. Tatanggapin ko sino?
Ay, ayoko kasi maging majority leader eh. Sinabi ko na, inaalok sa akin kasi walang may gusto mag-majority leader. Aminin ko na. Matrabaho at ang hirap-hirap, lalo na ngayon, na maiinit ang ulo ng mga tao. Tama. Kasi makikisuyo ka, makikiusap sa kabila, tapos nakatayo ka, nakasalang ka lagi doon. Ang hirap-hirap talaga ng trabahong yan. Pinagpipilitan namin na si Senator Joel Villanueva, humaharap rin ng tao ng kaso. Kaya nagmamakaawa, wag naman, at talagang hirap na daw yung asawa niya, nakatutok daw sa kanya lagi yung mikropono. Ako naman, sabi ko, alam naman ninyo, hindi ako pwede, mainit ang ulo ko. Ayoko nakikiusap dyan, hirap na hirap ako dyan. Ako pang pagtutuunan ninyo ng rules, ng pakikisuyo, mahirap sa akin yan eh. So sa ngayon, ang acting si Joel pa rin, nagbo-bolt in rin si Jinggoy, maraming tumutulong naman. Hindi ko pa alam. Tulad ng sinabi ko, wala kasing may gusto ng majority, lalo na ngayon na high blood lahat eh. Ang hirap talaga na mapanatag ang kalooban ng lahat, magkasundo. Napakahirap. Nakita naman ninyo, nag-walk out pa. Yun. Doon sila sumablay. Trabaho ba ng mga matitinong senador kung hindi nila gusto ang isang bagay? Hindi kasi yun pwede naman pagdebatihan. Kagaya nga sinabi ni Senador Marcoleta, yung motion na yun, kung ayaw nyo, pagdebatihan natin. Pero, siyempre, kailangan i-prove mo kung aayaw mo. Hindi. Winock-outan eh. Pagkatapos ng walkout, kung ano-ano mga sinabi. Lalo na si Bendalo. Akala mo kung sino. Akala mo kung sino magaling na nagsalita. Hindi mo na maintindihan kung anong pinagsasabi. Diba? At nakaka-open pa doon, kasamahan mo sa Senate, tila ba gusto mo pa talagang madakip at maaresto. Kailangan mo ba pang sabihin yun? Doon? Para lang meron kang masaktan na isang senador? Tigilan mo na yung mga ganyang banat mo kasi hindi maganda. Tingnan mo, nag-post sila. Yung mga grupo nila, nag-post sa kanilang pahina. Ano yun? Pinagtatawanan sila. Iyakin daw sila. Totoo! Dahil kung kayo ay hindi iyakin, hindi kayo mag-walkout. Diba? Sasabihin nyo, binabago ng mga majority yung mga bagay-bagay. Kayo nga eh. Diba? Binenyo yung law eh. Tapos sa iglap, nag-sorry kayo. Hindi naman daw ganun ang pagpapaliwanag. So ngayon, kilala na kayo. Wala na kayong iyayabang sa taong bayan. Lalong-lalo na kayo mga nasa minority. Yung mga nasa minority, kayo na hong bahala dyan mga kasama. Husgahan nyo na ho yan pagdating sa 2028. Ito pa, Kiko Barsaga, di takot mapatalsik. Naku, ano kaya pag-uusap ito? Ibang usapin na ito ha. Baka mukhang pinaplano at tinatrabaho na rin itong si Congressman Kiko Meow Meow Barsaga. Ayon yan dito sa balita, sa Radyo Agila. Si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na posibleng pagpapatalsik daw po sa kanya sa mababang kapulungan dahil sa inihaing ethics complaint. Anya, hindi man siya abutin ng ika-5 SONA ni PBBM, wala naman itong saysay para sa kanya. Balita pala ito ni Eden Santos. Then, hindi takot na matanggal sa Kamara si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa harap yan ng posibleng ipataw na expulsion kay Barsaga ng House Committee on Ethics kaya maaring hindi na siya umabot pa sa ika-5 State of the Nation Address o SONA. Sa kanyang text message sa Net25 News ay sinabi ni Barsaga na okay lang dahil wala namang nangyayari sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang kilos ni Barsaga sa Kamara ay tila mahigpit na binabantayan ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin na kabilang sa mga naghain ng reklamo sa Ethics Committee. Anya, hindi pa rin tumitigil si Barsaga sa kanyang pagpapapansin at pagbanat sa Kamara. Nitong May 25, 2026 ay nag-post pa sa kanyang FB si Barsaga kasama si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Binatikos nito ang mga absent na kongresista. Welcome back to the Crocodile Farm. Nandito tayo. Ow, ow. Eden Santos. Iyakan ano?
Dahil ba sa nagboboses, itong si Congressman Kiko Meo Barsaga, iyak kayo ng iyak. Talunin nyo, ha? Hindi yung papailan nyo ng ethics complaint, ipapatanggal nyo dahil hindi nyo kaya. Hindi ho normal yan. Trabaho yan ng mga talunan. Doon naman sa gusto magpatalsik, labanan mo ng labanan mo ng tunay, hindi yung kampi-kampihan kayo. Bendalo, ano naman yon? Sabi dito, Senator Tolfo on minority, walk out after the clash with majority. Alam nyo kung ito yung pag-uusapan pa natin, yung pagtakbo sa realidad dyan sa Senado, lumalabas ho nakahiya-hiya itong mga minority. Kasi hindi nila kinaya. Debate. Pagdating sa debate, hindi nila kaya yung mga abogado. Ilan yung abogado sa majority? Ilan yung abogado sa minority? Ilan ang alang kayo? Hindi nyo pa malabanan at maipanalo sa debate. Kung debatehan lang pag-uusapan dito sa Senate President, kay Senador Marcoleta, Senador Villanueva, Loren Legarda, Pia Cayetano, hindi ho aabante yung minority dito. Ibig sabihin, hindi ho sila makakatikim ng panalo. Diba? Kaya nila ginikipit, kagaya sa sabi ni Ate Aming, tinatrabaho na sila. Yung tracing senador, unti-unti na tinatrabaho. Ano kayang kaso ang igagawa at igagawang kwento na naman dito. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ako naman ay naglalambing, i-like, share yung video. At ito na, yung shoutout segment natin. At si Mang Banat, subscribe nyo si Mang Banat. Dito tayo kay shoutout po kay Israel Pinay. Shoutout po nung sabi niya rito, noong may mangyayaring gulo sa Senado noong May 13, nag-run out ang minority kahapon, hindi maipilit yung gusto, nag-walk out. Tama nga naman. Yung sabi ni Sir, shoutout kay Jose Alex Karate, shoutout po sa iyo. Wilma Tubio, shoutout po. Annabel, shoutout po sa inyo. Christine P6P ng Saudi Arabia, shoutout po sa inyo. Hachiko, shoutout po. Helen Marino, shoutout po. Candida Schellingber, shoutout po sa inyo. Asbani Baladi, yan, shoutout po sa iyo, sir. Isabelita Billones, shoutout po. Elaine Alcain, shoutout po sa inyo. Jody Zamora, shoutout po sa inyo. Confused Cheese, shoutout po. Mary D. Manaog, shoutout po sa inyo. Jose Agri, shoutout po. Rayban 20, shoutout po sa inyo. Janelle Ling, shoutout po. Limuel, shoutout po. Fai Chiki, shoutout po sa iyo. At Susan, shoutout po. Cesar Tejada, shoutout po. Rowena Colipano, shoutout po sa iyo. Ricardo Magpil, shoutout po. Claro Cubero, shoutout po sa iyo. Bautista Hinemi, shoutout po. Crisette Tanis Lau, shoutout po sa inyo. Neil Serrano, shoutout po. Renato Piamonte, shoutout po sa iyo. Roberto Briones, Albert Tudison, Rene Nazareno, shoutout po sa inyo. Irene Abilino, shoutout po. Clarita Manalak, shoutout po. Juancho Cortez, shoutout po sa inyo. Les Bonsa, shoutout po sa inyo. Joselito Bautista, Christine, shoutout po sa inyo. Candida Selimber, shoutout po. Lisita Llanes, shoutout po. Nel Serino, shoutout po sa inyo. Arthur Mabulay, shoutout po sa inyo. Sally Baarde, shoutout po sa inyo. Paumban Biji, shoutout po sa inyo. Yoba Basorat, shoutout po. At yan, kung mabot sa video natin yan. At paglalambing natin ay like, share nyo yung video at si Mang Banat i-subscribe nyo po. Panoorin nyo ang kanyang video. Hanggang sa muli, bye-bye!